Paano yung schedule ninyo ng intermittent fasting? Naka-schedule pa talaga siya strictly or depende lang sa kung ano yung nangyayari sa paligid ninyo? Ako kasi hindi talaga ako nag-e-enjoy kapag pinaplano ko lahat ng bagay. Kaya kahit yung intermittent fasting, depende lang siya sa mga activities na ginagawa ko. Katulad ngayong araw na halos one meal yung ginawa ko pero twice akong kumain. Mamaya makikita nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Pagkagising ko ngayong araw, nakita ko si husband na nagluluto ng adobo kaya gamit yung mantika na pinaglutuan ng adobo. Nagluto na rin ako ng itlog para kumain na. Hindi pa kasi talaga dapat ako kakain eh. Si husband or si Auntie Bear, nagluluto lang siya nitong adobo na ito. Tapos, i-stock namin sa ref para meron kaming kakainan kapag mga nagugutom, ganun. Yun na yung pinaka-simpleng meal prep na ginagawa namin. So, kapares no, nilagyan ko lang siya ng hot sauce tapos malamig na tubig. As much as possible kasi umiiwas ako ngayon sa pag-inom ng kape, kahit tsaa, basta anything with caffeine. Wala naman, gusto ko lang makasanayan na tubig lang yung iniinom. Medyo konti pala yung nakita nyo na pork kanina sa plato pero nakailang balik ako niyan. Kaya hindi lang naman siya ganun kakonti yung kinain ko. Pero ang plano kasi dapat mga twice ako kakain today. Kaya lang, ewan ko kung nakikita nyo sa video pero yung nails ko dyan sobrang haba na niya. Kaya buong araw na busy ako sa pag-aayos ng nails ko. O ayan 'di ba, umayos na nga naman siya. Kaya lang it took me 6 to 7 hours para magawa yan. Pero dahil karne at saka itlog naman yung kinain ko, dun sa first meal, hindi ako ginutom buong araw. Kaya lang, eto kasing kefir na fina-ferment ko ay kailangan na siyang hanguin, kaya prepare ko na lang muna siya. Or sinalin ko na siya dito sa kabilang jar na ito yung inilalagay ko sa ref. Tapos yung another is dyan ako gumagawa ng kefir. Kung hindi pa kayo familiar kung paano gumawa ng homemade na kefir, meron akong separate video ha. Pero yun lang yung ginagawa ko dito currently. Gabi na kasi niyan, tapos matutulog na dapat ako. Kaya lang, ayun nga, medyo kailangan ko nang kuhanin si kefir dahil mga nasa pang third day niya na ngayon, kaya kailangan na niyang ilipat sa ref. Netong mga nakaraang buwan, kefir yung ginagamit ko na pang break ng fast. Actually, kaninang umaga, yan lang dapat yung iinumin ko nung bumaba ako sa kusina. Yan lang dapat yung kukuhanin ko. Magkikefir lang dapat ako. Pero ayun nga, dahil merong bagong lutong adobo, napakain ako nun. Kaya pagdating sa intermittent fasting, lalo na sa mga meals na kinakain ko per day, sobrang flexible lang talaga. After maisalin yung bagong kefir na nagawa ko, gagawa ulit ako ng panibago. So, yun lang, kefir greens na hahaluan lang ng 1 cup ng gatas tapos ilalagay ko na ulit or iiwan ko na lang ulit sa counter. Lalagyan lang ng cover na ganyan, fabric lang siya or basta any cover na makakahinga pa yung kefir grains. Tapos, yun lang, ganun lang kasimple. Tapos, ito na yung naging second and final meal ko sa araw na iyan. Hindi ko rin siya matawag na one meal kasi second meal nga siya, tapos 6 to 7 hours apart. Kaya, regular na 16-8 fasting lang naman talaga ito. Yun nga lang, yung heavy meal napunta dun sa unang part ng kinain ko. Tapos, yung aking second and last meal ay dessert. O, diba, baligtad. Pero okay lang, kasi busog pa naman talaga ako niyan. Gusto ko lang kumain ng something sweet pero healthy.